Si Ka-Eric siya po yung unang sumapalpal sa mga kongresista doon sa Quadcom. Um, Sumagot na wala talagang takot na ayon naman doon sa rights niya at pinaglaban niya. Pero ang ending doon na ano pa rin siya, na contempt pa rin siya. Na yun nga, walang basihan. Nang dahil nga doon yun sa ano yung may pinalabas yata ang SMNI patungkol yun sa may gastos na parang milyon yun. Saka yun, na-contempt si Ka-Eric. Parang katulad ito sa sitwasyon ni Attorney Harry Roque. Lahat ng mga kalyado ng Duterte, tinira nila, pinulbos. Kaya ito ang dahilan kung bakit napunta to siya sa ibang bansa. At ngayon marami po siyang punto kasi magaling ito si kay Eric. Panoorin po natin yung points niya base sa ano yung mga nangyayari ngayon. Sabayan po nating panoorin. Sa mga resignation daw tungkol sa kanyang mga panawagan na mag-courtesy resignation, no? Ang kanyang mga cabinet secretary. Hoping na magkakaroon siya ng restart of governance. Pero nangangalahati na siya, papunta na siya doon at papasok na siya sa second half ng kanyang termino, wala pa rin nagagawa. Nag-restart pa siya ulit. Ito ang tinatawag na executive paralysis. Ito yung... Exactly. Mantakin nyo 3 years nang nakalipas. Meron po bang tayong, iwan ko kung meron kayong narinig na yung mga malalaking project na nagawa. Tapos yung budget ng DPWH trilyon. Di ba? Tapos biglang nangyari ito ngayon. Lumabas lahat. Gobyerno, sa kapalpakan mo, hindi mo gustong i-own up ang kapalpakan mo. Yan pong problema ni Ginoong Marcos, no? Ayaw niyang aminin na ang kapalpakan nag-failed governance. Palpak at walang direksyon, walang katuturan sapagkat inunan niya at ng kanyang pinsan at ng kanyang pakialamerang asawa ang maruming laro sa politika. Tapos sisisihin niya at ibubunto niya ang responsibilities ngayon sa pag-restart ng kanyang gobyerno sa mga cabinet secretaries niya. Of course, mayroon namang mga talagang palpak at kahindik-hindik na mga cabinet secretaries niya na naging sanhi po ng kanyang paglalo pang pagkalugmok ng kanyang pamamahala. We're talking of the Rimulya brothers, no? Talagang wala namang naidulot na mabuti sa kanya kasi puro politiko naman yan eh. Hindi naman yan public servants. Ang kanilang interes ay interes sa personal na politika, and the way they govern are like politicians, not like as public servants. Pero kung yung rason ba na sinasabi na dahil sa sobrang bait or sobrang bait lang talaga, hindi niya, that's not an excuse talaga. Ikaw kasi siya kasi yung nilagay ng iluklok ng mga tao dyan as a leader. Kasi maraming mapapahamak sa sinasabing kabaitan. So, dapat talaga balanse. Parang eroplano yan ba? Yung kabutihan, isa-isang pakpak. Isang pakpak naman is yung strong leadership talaga. Na yung sang-ayon sa Constitution, hindi naman yung magawa-gawa ka. So, in short, not inamin naman din doon sa talaga ni PBBM. Inamin naman niya doon sa interview nila, yung sa podcast nila ni Katonying, na may lapses talaga. Leaders. We need public servants and real government leaders, not politicians in government, no? Ang politicians, marami na nga yan eh. Lalo na mga buayang politiko, naglilipana ang mga yan sa loob ng Kongreso.
sa House of Representatives lang at medyo hindi pa ganon ka totally irredeemable o beyond redemption ang Senado. Pero yung House of Tambaloslos, nako, yan ang pugad ng mga politikong pulpul, walang silbi, kontrapista, at puro kurakutan ang inaasikaso. No? Maliban na lang sa matitino na nandyan. Iilan na lang po yan, mabibilang na lang yan sa daliri ng kamay, no? Mga kababayan. Kaya itong restart or reset ng governance ni Marcos, isa po itong desperadong gimmick. This is nothing but a publicity gimmick. PR gimmick po ang tawag niyan. Ang ibig sabihin po, dahil alam niya sa internal survey nila at sa consultative meeting niya sa survey firm na kanyang nagiging consultant, itong Lilo survey firm, dumadaos-dos ng todo-todo pababa ang trust and approval rate. Hindi naman sa yung nagusga tayo ni PBBM, pero sa nakikita natin parang meron talagang something wrong na yung hindi consistent ba, di ba? As a leader, pakinggan nyo ho yun si PRRD, matanda na yon, pero ano yung sinabi niya 1990s 80s hanggang ngayon same pa rin yung consistent siya sa lahat ng sinasabi niya, lalong lalo na naprotektahan niya yung mga matitinong pulis, yung ipaglaban niya ang mga Pinoy, ipaglaban niya ang mga taong mayan sa mga kriminal. Talagang strong talaga. Pero itong si PBBM parang nagdidepende sa ano pa, parang paghabagat or amihan or something, umiiba yung decision making, or is it ganyan talaga yung personality niya? So who knows? Taong bayan at kasalubha ng ekonomiyang kalagayan kung saan ang mga foreign direct investment, yung mga mamumuhunan sa bansa ay lumalayas, umaalis, lumilipat sa ibang mga daigdig o sa iba't ibang panig ng daigdig, lalo na sa Asia Pacific region. So mahigit 38% ng foreign direct investment in the last 18 months of Marcos at Romualdez na pamumuno ang lumayas sa Pilipinas. Umalis. Pag sinabing foreign direct investment, hindi po ito yung portfolio investment na bumibili lang sa stock market, naglalaro lang sa mga treasury bond at walang ipinapatayong physical na pagninegosyo like sa manufacturing, processing, or iba pang mga direct investment na may direct employment sa ang foreign direct investment, yun po ang may direct employment sa mga Pilipino, mga kababayan. At yan naman po, ang umalis dyan, mga 38%. Hindi pa kasama dyan ang malaking bahagi ng mga Chinese investors na hindi pogo, legitimate Chinese investors na talagang umaabot sa mga estimated between 200 to 300 billion dollars na investment potential ang nawala sa Pilipinas. Dahil dito sa tapang-tapangan, digmaan na gimmick ni Marcos. So sa gitna ng kasagsagan po ng pagbagsak ng agrikultura, yung gimmick niya sa 20 pesos per kilo na bigas, na wala pang 10 araw, pinaatras na niya. Balik tayo doon sa ano ba, sa insect, sa mga Chinese people. Ang problema kasi ginagawa nila ng storya yung mga insect. In the first place, yun nga, pakinggan natin yung history sa sinabi nga ni Tatay Digong, only the Chinese na hindi sila nag-ano sa atin. Hindi nila tayo tinake over. Tapos kung i-observe natin whole world, kahit saan meron talaga yung insect for business purposes. Kahit nga malalaking mga kumpanya sa cellphone, any brand, pinagawa nila yan sa China, yung mga pizza. Kasi mas
lower ang cost sa manpower at mas malaki yung kita nila. At even whole world, kahit saan, UK, America, Europe, nandyan talaga yung Chinese because of business purposes. At hindi naman lahat Chinese masama. Even sa Philippines, ang mostly mga Chinese dyan, ang babae, they are Christians. Sila pa nga yung namimigay ng yung pulang sobre. Stricto talaga sila pagdating sa business, pero in terms of family, they are family oriented. Lahat normal man yan. Minsan, kahit saan, may mga masasama man, kahit mga Pinoy nga. It's normal, meron talaga yan. Pero in the terms na generalize yung mga Chinese, malaki nga lang yung respeto ng Chinese kay Tatay Digong. Dahil marunong kasi itong makipag-communicate. It's a matter of communication. Kasi pag ganito yung the way how nagsasalita yung Pangulo natin, makipag-usap. I don't know if, yeah, we could not judge, but mahirap. Patuloy pa tayo. Pagkat walang effect nilampaso pa rin sila at nginudngod ng political opposition Tanaw at maraming bahagi ng Visayas region. So, kitang-kita naman mga kababayan na talagang lugmok ang pangpolitikang kalagayan ni Marcos at nila Romualdez, no? At walang ibang kagagawan yan kundi siya mismo. Because as a leader of the government, siya dapat ang nagtitimo ng tamang direksyon. Siya ang nangunguna sa pagpapatupad ng tamang programa. Kaya na pinag-initan ito si Ka-Eric. Kasi direct to the point talaga to siya eh. Malaman talaga yung mga sinasabi niya. Kaya nga, dali-dali itong lumipad palabas. Kasi may detreat na siya. Yun nga, yun sa sinasabi niya, it's totoo. Lugmok talaga yung bansa natin. At anyone can prove. Tamang paggana o pag-operate ng gobyerno. Mantakin mo, pirmahan mo ba naman bilang budget ang isang kurakot, sindikato at istapa budget na 2025 na ang daming butal-butal, winarmingan ka na ng dating presidente, minasama mo pa. Tinawag niyo pa na fake news. No? Tama. Ahead of time, nagsabi na si Sara na 2 tao lang yung masusunod dyan sa budget. Pero ganun pa rin, hindi pa rin siya nakinig. Pinirmahan pa rin kahit yung mga tao ngayon, hindi mo na maluloko ang mga tao ngayon. Dami nang updated. Kita na lahat. Hindi sa mainstream media kasi minsan yung mainstream media natin is alam nyo na. But dito sa social media mas raw kasi kita lahat. Walang pinapanigan. Kaya yun yung nangyari ngayon. Yan si Lolo Lucas Bersamin na tinawag nila mga Duterte daw, si Pangulong Duterte ay pabrika ng mga fake news, no? So, dito mo makikita na 3 ang wala kay Marcos. Hindi dahil palpak lamang ang kanyang mga gabinete o ang kanyang mga cabinet secretaries. Of course, when you have people like maliban pa sa Remulla Brothers na puro politika ang inaasikaso instead na pamumuno ng tama bilang public servants, bilang cabinet secretaries, you have the Mr. Bobo Gadon, no? Mahilig tumawag ng bobo to eh.
Oh, ito yun. Dinisbar sa sobrang kabubuhan niya ng Supreme Court, no? Wala na siyang lisensya sa kaya abu-bubu, abu-gabu, abu-gabubu. So, if you have people like Gadon, the Remulla Brothers, Abalos, and you have a PNP run by an organization run like a private armed group like si Marbil, si General Diwata Torre, na puro mga alipores ng politiko at hindi po professional at totoong with ethical standard and genuine law enforcement ang nakikita mo, edi sino bang sisisihin yan? Edi siyempre si Marcos. Siyang naglagay ng mga taong ito eh. Siya po ang nagbigay ng Grabe, mabibigat yun ha. Genuine na tagapagpatupad ng batas kung hindi sila ganon yung standard nila. Talagang kawawa ang Pilipinas kasi hindi mapatupad ng maayos yung batas. tumulong sa kanya bilang tagapagpagana ng gobyerno, ng makinarya ng gobyerno. So ngayon, nagre-reset siya. He is trying to reset and restart. Too late the hero. Papasok na po siya sa second half ng kanyang termino at wala pang may naipakita na mga substantial and beneficial and concrete na mga proyekto at mga pagbabago na gusto niyang gawin. Yung build na sabi niya ang gagawin niyang build more para sa pagtuloy-tuloy ng infrastructure development and construction and pag-input. Akap tsaka asset lang yung yatang nagawa nila at hindi naman lahat nabigyan. At tsaka yung bigas na 20 kilos isang araw lang. Parang sa Cebu lang yata yun. So, mga infrastruktura sa iba't ibang panig ng ating bansa, imbis na build more, ay ginawa niyang build no more. Hindi niya mapatapos-tapos ang subway train, mga kababayan, dahil nga hindi niya kayang resolbahin ang mga boundary and political disputes sa local government units. Hindi marunong makipagdialogo at hindi marunong igiit ang paninindigan ng mga proyektong pangnasyonal. tama. So walang katuturan. Ang lahat ng mga tinatapos na proyekto po ay proyektong pinasimulan at Kasi you need to stand. Hindi kasi pwede pag-ayaw nitong mga korokohong to eh. Ang daming mga siraulo dyan. Mga pulpul na politiko. Pag hinayaan yan dahil mabait ka, useless. Kaya yun, for 3 years, ano yung nangyari ngayon? Tapos, ang awkward dito, sila din yung nagpupurihan. Mas marami mong nagawa ngayon. Obvious. Mas maraming drug addicts na ano ngayon, drugs na kuha or saan yung ano ebidensya, saan yung i-validate natin, di ba? ganang todo ni Pangulong Rodrigo Duterte. At if you have a Jurassic advisor for legal affairs like si Enrile, bagamat naging matalino yan, pero matanda na yon, lagpas na sa kanyang oras at panahon, 101. So ano pang uri ng advice ang makukuha mo sa kanya, no? He is just a wallpaper legal advisor. Wala na yon, hindi na nga halos yan makareport ng Malacanang, mga kababayan. So ibig sabihin po, ang problema ay ang paglalagay ni Marcos mismo ng tao, hindi yung mga tao, sapagkat siya mismo ay walang alam paano patakbuhin ang burokrasya o ang pamamahala sa gobyerno. Kaya itong gimmick niya for reset by way of courtesy mass resignation ng kanyang mga cabinet secretaries. Sabi ni Inday Sara, wala siyang alam, hindi niya alam. Si Inday Sara yun galing sa mga videos niya. Kasi yun yung nakikita eh. It's nothing but a publicity gimmick recommended by his PR handlers.
Pag sinabi pong PR handlers, yan po ang nagbibigay sa kanya ng advice, paano ang iyong image, ang iyong projection sa media, sa social media, yan po ang inaatupag niya. Kaya itong gimmick niya sa reconciliation, mass resignation, walang katuturan po Tumpak ito talaga ito. sapagkat ang layunin nito ay Pakpakan natin. political survival. Hindi po redemption of the country, hindi po transformation of real good Galing, governance, or hindi po transformation for real good governance. Ang unang dapat mag-resign dahil sa incompetence, moral bankruptcy, corruption, at insensitivity to the real welfare of the people at walang kaalaman sa pamumuno, walang iba kundi dapat si Marcos Jr. Sa mapayapang pamamaraan, kung gusto niyang i-reset ang gobyerno, i-reset niya by starting off with himself. Aminin niya na hindi niya kayang pamunuan ang bansa. At tayo ay nalulugmok sa napakaligayan ng pagiging miserable ng buong sambayan ng Pilipino, lalo na po ang napipintong pagsambulat muli ng malawakang krisis pang-ekonomiya, krisis pang-kabuhayan dahil sa bagsak na bagsak ang agrikultura ng Pilipinas. Bagsak at lugmok din po ang kabuhayan, trabaho. More than 4 million of the labor force walang trabaho. Kung i-factor in po natin ang underemployed, yung kulang at naghahanap ng trabaho, posibleng umabot po ito sa 6 na milyong Pilipinong labor force. Pag sinabing labor force, nagkakaedad po yan ng 18 hanggang 60. At least ganon ang reference ng labor force natin. Umaabot po yan ang underemployed at unemployed ay mga 6 million mahigit na mga Pilipino. And then there is a recent survey na umaabot sa between 52 to 55% ang mga Pilipinong nagugutom. O pinaw tayo dyan. At itrato na maling red tagging. There is red tagging, and red tagging per se is not a crime. It is part of protected speech. It is the obligation of the government to expose organizations, people, and those individuals who are involved in the actions, promotion, and support of terrorism, like the urban operatives of the CPP, NPA, NDF. Hindi mali na sila ibulgar. At hindi rin mali pati mga kasabwat nila ibulgar natin. Magiging mali ang red tagging kung ito ay hindi na ipapaliwanag at hindi na ko-contextualize. Klaro po tayo dyan. So, mga kababayan, there is no such thing as red tagging. Kaya mali ang direksyon ni Laila de Lima, supilin niya ang karapatan ng mamamayan na magbulgar, magtanggol, magpahayag at mag-expose ng mga kabulukan at katarantaduhan ng mga grupong komunistang terorista na involved sa pagwasak ng lipunan, pagwasak ng kabataan at pagwasak ng ating pamahalaan. Ang pipigilan mo ang nag-i-expose nito. Ay samantalang yung umaatake at nagwawasak ng gobyerno, nagpupropaganda, nag-agitate ng mga tao, nagre-recruit ng kabataan upang gawing kalaban ng gobyerno, maging rebelde, maging terorista, sila ay papayagan mong walang pwedeng tumuligsa at bumangga sa kanila. That is wrong, Laila de Lima. Mag-isip-isip ka nga. Sa mga kababayan, wala pong red tagging. Ganap po ay exposing the factual and real situation kung ano talaga ang modus operandi, ano talaga ang organisasyon at sino talaga ang mga involved sa operation ng CPP, NPA, NDF na ngayon po ay kinakanlong, kinakandili. Sitong-sito po si Eric dyan. Kasi galing siya dyan eh. Marunong to si Eric. Kaya yung experience na, the way he talk, the way mag-isip, talagang broad, magaling. Kung naging lawyer to, sobrang galing to si Eric. Galing nga ngayon. At pinupunduhan ni Martin Romualdez gamit ang Kongreso at ganoon din po kinukonsinti at nagbibenepisyo si Marcos mula sa kanila. Yan ang tamang description. So ano yan? Red tagging? No! That is a factual, real analysis based on direct experience, based on direct knowledge, and based on my direct practice bilang bahagi ng CPP, NPA, NDF. So hindi po tayo nag-iimbento. Tayo ay nag-explain, Hindi malulungkot. tayo ay nagbubunyag, tayo ay naglalantad ng katotohanan
batay sa karanasan at kasaysayan kung saan kami na mga dating rebelde at mga kadre ay naging bahagi po ng ganong kilusan ng CPP, NPA, NDF. Ayan. So, babantayan natin ito at hindi natin papayagan na ma-refile itong Human Rights Defenders Bill nila Boy Santong Caballo, Benny Abante, talo na naman siya. So baka ipasa ito kay Lula Layla de Lima at pati po ang red tagging as a crime kay Lula Layla de Lima din. We will expose, we will oppose, and we will continue to stand that it is the obligation of the government to protect the people from all forms of enemies and destroyers of democracy and destroyers of peace and security of the country. That includes the CPP, NPA, NDF, and all their urban components and operations. And it is the right and obligation of the people to support the government against the CPP, NPA, NDF at hindi tayo magpapatinag dito sa gimmick ni Lula Layla de Lima na makipagsabwatan sa CPP, NPA, NDF in the guise na siya na ngayon ang human rights crusader daw sa loob ng Kongreso. Wow! Hanep! Bab Lola Layla de Lima, ibubunyag ka namin at hindi namin ito pababayaan na basta-basta mong gagamitin ang poder sa Kongreso upang magmaniobra in favor of the interest of the real enemies of the people, ang CPP, NPA, NDF. Maraming salamat, mga Papunta ng kulungan na si, pabalik na ng kulungan si Layla de Lima. Maraming salamat din kay Eric. At yun nga, sa narinig natin ngayon, mas, siya ba, marami tayong natutunan. At let's continue to, yun nga, pray din sa ating mga kababayan, sa ating bansa, na sana magpatuloy itong mga nagagandang nangyari ngayon. At sa papalapit na impeachment trial ni Inday Sara, nalalabas talaga yung katotohanan. So maraming salamat po sa lahat. Itong video ito is credit sa channel ni Eric Siles. So mabuhay po kayo, sir. Sana makabalik na po kayo ng Pilipinas soon as possible, kasama din si Attorney Harry Roque. Sa mga ka-DDS, sa ating mga kaperla, sa ating mga kababayan sa buong mundo, nasaan man dako tayo, mabuhay po tayong lahat. God bless everyone.